Matapos po ang ating eksklusibong panayam kay Alicia Alonso, pag-uusapan naman natin ang naging takbo ng buhay ng mga taong naging malapit sa kanya. Tulad na lamang ng kanyang anak na si John Hernandez, ng kanyang kapatid na si Anthony Alonso, at ng best friend na si Babalina. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Hello! Kakaiba ha? Julius Babaw meets Babalina. May title pa talaga itong meeting na to. Hi, hello po. Basta po kayo? Halika. Ayun, si Aling Mila. Ayan. Guys, ito na si Aling Mila o si Babalina. Nakalab team niyo si si Babalu. Oo, sir, talagang labas kami palagi eh. Magka-lab team kayo. Gano'ng katagal ho kayo Matagal, kasi ang umpisa namin yun sa pinsta yung solo, naghahalikan sa baba. Ay, naghahalikan kayo gano'n? Oo. Sino nagpauso nun? Si Ading Fernando. Oo, siya nakaisip nun na mag-ano kayo? Oo. Ang nangyari niyan, panak ko ni Susan Roses kasi. Andiyan. Tapos, sabi ni Panchito, di ba, Susan, meron kang pumupunta dito na, kamukha nito. Kamukha daw ni Babalu. Ikaw yun? Ako yun. Si Mila. Ewan natin kung papayag yun. Di mahilig yun. Pero pumayag din naman ako. Kasi Susan Roses yun. Saka si Panchito. 84 na ho kayo? Oo. 84. Pero kahit papano naaalala nyo pa yung mga nakaraan. Oo. Di ba? Oo. Marami ako naging pelikula, marami nga ako mga album dyan. Sige, tingnan natin mamaya yung album ninyo. Nanay Mila, meron akong regalo para sa inyo. Thank you. Courtesy of Orofan, ang ating mga kaibigan. Meron tayo ditong electric fan, saka washing machine na magagamit nyo po sa inyong paglalaba. Kung kaya pa. May pamangkin naman kayo na pwedeng gumawa nun. Kaya-kaya, no? Kaya tigalaba ko. Ayan, si pamangkin na lang bahala, si Sally, no? Tapos meron ho kaming bigas dito, bigay sa inyo ng Julius and Tintin Show. Ayan, gold mine rice po. Gold mine rice ang may handog po sa inyo. Thank you. Yan. Ganyan, dahan isa-isa. Ganyan ako bumaba. Ganyan ka bumaba. Baka maapakan mo yung pusa. Hindi pwede, kilala ko. Oh, ayan, malapit na. Ayan. Ayan. One by one. Mahirap na eh. Sige. Yan. Tapos saka kung ito kukunin. Kukunin nyo yan. Yan. Ayun yung pag-wheelchair na eh. Hindi. Ha? Ayoko na tinutulak-tulak ako. Pag ganyan, kaya nyo. Kaya ko yan. Guys, kasama natin ngayon ang isa sa mga napanood ho natin sa mga pelikula nung mga panahon na sikat, si Dolphy, Panchito at Babalu. Walang iba kundi ang collab team ni Babalu na si Babalina Mila Santiago. Aling Mila, basta po kayo? Okay naman po. Hahabi naman, na-miss na namin kayo. Sobrang tagal nyo na kung hindi nakikita ng publiko. Tumigil na eh. Tumigil pag-ate. Retired na. Leave naman. Namatay naman lahat na yung kasama ko. Oo nga, wala na. Babalu, wala na. Panchito, wala na. Dolphy, wala na rin. Si Dolphy, wala na. Pero kayo, Dito pa. alive and kicking pa rin. Namatay na. Marami ho tayong pag-uusapan na kasi alam kong makulay po ang inyong buhay sa showbiz. Ilang taon po kayo nung na-introduce po kayo sa pelikula? Nag-umpisa ako kasi kung nahilig sa artista. 14 to 15. Okay. Yung kaya si Susan Roses na lang yun. So nagsimula ho kayo as a fan? Oo, as a fan. Okay. So sinusundan nyo sila sa mga shooting, gano'n? Hindi. Ang gawa na namin, di ba sa Sampaguita ba yun? Punta kami sa gate. Nag-aabang kayo sa gate. Nag-aabang kami ng gate. May bagong artista, sabi, may bagong artista. Sabi, sino? Sabi niya. Si Susan niya yun.
Ewan mo, sabi niya, ayun na. Tapos Susan Roses pala. Susan Sonora kasi siya eh. Noon. Oo, Yung original name niya. Oo, yung yun, totoo. Susan Sonora. Susan Sonora. Si Susan Roses. Sabi ko, teka, kakabiganin natin yan. Sabi ko gano'n. Gusto naman. Mga edad ko no, mga 14, 15, kindera ako sa palengke. Okay. Squatter ako. Oo. Pero mahilig kayo sa artista. Oo. Pagkatapos ko magtinda. Oo. So, nagtitinda kayo sa umaga. Umaga. Tapos? Pagkatapos magtinda, uwi ako. Siyempre, may nanay ko eh. Yung pupunta ka doon. Kasi baling nag-breadwinner din ako sa bahay. Ay, breadwinner. Kasi namatay ang nanay ko, 50 years old lang. Ang tatay ko, nag-asawa, isang buwan lang patay nanay ko. Asawa na siya. Naiwanan kami. Ako, ang bunso namin, 9 years old lang. 9 years old. Ilan kayo magkakapatid lahat? 4. Sa Roosevelt. Paano nyo sinisingit yung pag-aaral sa pagtinda sa palengke, pagpunta sa artista? Yun nga eh. Sabi ko, paano kaya nagawa yun? Iniisip ko nga eh. Paano ko kaya nagagawa yun? Nakakapasok kayo sa school, ha? Hindi kayo absent lagi. Nakakapasok ako na school. Kasi ang school naman, kalating araw lang naman ang school eh. Lalo pang high school ka. Hindi, minsan sa high school naman, nag-escape na lang. Lakwatsa. Kasi barkada eh. Oo. Naging kaibigan niyo ho, si Susan Roses. Kasi pumunta ako sa bahay nila. Nanay niya, naging best friend ko rin nanay niya. Pinagkatiwalaan ka nila. Nag-close kami. Baga sa punta kami. Natutulog ako sa bahay nila. Wow. Oo. May FPJ na ba nung tayo na yun? Wala pa? Wala pa. Wala pa si Dalaga FPJ. pa nga eh. Dalaga pa. Paano yung love story nila? Wala, dumadalaw siya araw-araw doon sa bahay ni Susan. Oo. Para Tapos? nga namin din magkakatuluyan yun. Kasi nga, baga sa ayaw pa namin. Gusto namin sana si Romeo Vasquez eh. Na makatuluyan ni Tita Oo, Susan. pero hindi niya ano si Romeo. Hindi. Wala naging Kayo lang ang nag-ship, kumbaga, ship. Sa isip lang namin sana. Si Romeo Vasquez na lang. Ba't tayo nyo kay FPJ? Hindi, kasi siyempre hindi naman masyadong idol namin sa FPJ, pero mabait yun. Mabait. Paano nanligaw si FPJ? Ano mga nakikita mo noon? Wala, basta nagpupunta, mabait naman sa BJ. Pag pupunta lang siya sa bahay, May bulaklak ba? Nadala? May Wala mga ganon? Oo. Yung kinasal sila, yung maganda. Nag-attend ka ba ng wedding? Doon, pero wala. Siyempre, hindi naman kami kukunan ng pelikula. Hindi ka mukha kay Cheryl. Nag-post-post pa kami. Oo. Yun, hindi. Kasi kasikatan naman ng FPJ kasi no. Oo, sikat na sikat, no? Si Alicia, Star Wars siya, 19 lang yun. 19, di ba niya, 19 to. Pero nakilala ko sa 19. Nakita ko siya. Kaibigan niya kasi si Dick Velasco. Okay. Nakita ko, ang maganda na, di ba ang ganda-ganda na. Oo, napakaganda Tapos sabi ni ko, Tita Alicia. Sabi ko, ang ganda mo. Sabi ko, mag-artista ka. Pag nag-artista ka, titira ko sa'yo. Sinabi mo yun sa kanya. Anong reaction niya? Sinabi ko sa kanya. Ano sabi niya? Natawa lang. Nakatawa lang siya. Tawa lang siya. No? Kasi at that time, stewardess pa lang siya noon. Pero nakita mo na, no? Nakita mo na may potential na pwedeng maging artista. Sabi ko, maganda ito. Sabi ko, si Anthony ng artista siya. Oo nga, kinuwento nga niya na ang naghikayat talaga para maging artista si Tita Alicia ay si Anthony Alonso, yung kanyang kapatid. 18-19 din siya noon, di ba? Oo. Ay 19 ko naman siya nakilala. So, kailan kayo uli nagkita ni Tita Alice? Guest ata sa Buhay Artista, no? Basta andun na kami sa studio. May nagsabi sa akin, Mila, meron bagong artista. Sino? Sabi niya, ang pangalan ata, Jeremy. Kilala ko ata yun. Kasi, Jeremy Hermelina. kilala ko ang pangalan Hernandez. talaga. Hermelina yun. Sabi ko si Jeremy. Sabi ko, tapos tinignan ko siya. Ay, siya nga. Sabi ko, ano naramdaman mo? Ano pakiramdam na makita mo yung... Nakita kami, artista na siya. Artista na rin ako. Nag-artista ka na noon? Oo. Okay. Sige. Sino naghikayat sa'yo na mag-artista? Nakita nga ako ni Panchito doon Si sa Panchito. bahay. Doon sa bahay ni Susan. Okay. Kasi bumabasa kami ng pasyon ng taon-taon kasi ng kabataan namin.
1960 kami nag-umpisa noon eh. Bukasan ng pasyon. Di sabi ni Panchito, Susan, di ba meron kang pan na magpupunta dito palagi? Sabi niya, nakamukha nito, tinuro si Babalu. Sabi niya, ay, oo, si Mila yun. Teka, tingnan natin. Kasi pala may idea sila. Si Panchito to, may idea. Oo, ewan ko kung si Panchito yun. Oo, Basta oo. sabi niya. Tapos si Ading Fernando ang gumawa ng script yun. Paano sinabi sa'yo na mag-artista ka? Sabi niya, sabi niya, Mila, gusto mo guest ka yung doon sa Buhay Artista. Sabi ko, ano ba gagawin? Hindi ko naman alam. Kaya Babalo, ako naman, siyempre, excited ka rin, di ba? Sabi ko, ano gagawin? Mga 20 lang kayo. Ano gagawin? Sabi ko, gano'n. Sabi ko, pala, gano'n. Love team pala kayo. Pero nagtuloy-tuloy yun. Nag-click yun. Paano kayo nakilala ng mga tao? Wala. Kasi yung paglabas namin ng gano'n, sunod-sunod na yun. Kinukuha na ako palagi sa TV, sa Buhay Artista. Ginagawa ko ng script ni Ading Fernando. Pag ginawa ko ng script ni Ading Fernando, talagang script ako nandun. Ikaw na ang... Bali sa akin doon yung istorya. Sa'yo umiikot ang storya? So parang medyo naging bida-bida ka na, gano'n? Medyo bida, parang gano'n. Tapos pag magka-love team kayo ni Babalu, may kissing scene kayo doon, di ba? Lagi? Palagi sa baba. Yung nagdidikita kayo ng baba. Ay, yung click na click yun sa mga manonood noon. Ginagawa pa namin yung paminsan-minsan pag gano'n. Click yun. Click na click. Oo. Tapos yung, kinuha na ako ni Dolphy na artista niya. Marami na ako nilabasan sa yung Bayoyo, basta yung Elika Babae. Marami ako nilabasan kay Dolphy. Mura-mura pa nga ang bayad doon, di ba? 300 lang. 300 ka lang doon. Pero malaki na yun ngayon. Yun nga sinasabi na. 500. Alisa, naging 800 pa. Ako, 300. 300 ka doon. Sino nagbansag sa'yo na Babalina, na pangalan? Si Rani Ramari, yung RBQ. RBQ Productions. Dolphy, yung manager niya nun. Para ka-partner ni Babalu. Babalu and Babalina. Ang swerte naman ako kahit na ang nilabasan ko lahat, asa title role. Ibig sabihin, nasa billing. Nasa billing ka. Hindi ka mukha nung So yun nga, habang nag-artista ka rin yan, na mga panahon na yan, doon mo nakilala si Tita Alice. Okay. Pero yung sumira ako kay Alice, straight na ako. Pero tumitira ka kay Tita Alice. Oo. Parang parang kaibigan ka, PA, gano'n? Hindi ko alam kasi Alalay ka ba niya? Gano'n ba yun? hindi naman ako nag-aalalay sa Basta, shooting niya. wala. Kasama ka lang niya, gano'n? Oo, ganun sa bahay. Para ganun. magkaibigan lang kayo. Para magkaibigan lang kami. 53 years kami doon, magkasama kami. Pero paano nyo nakuha yung tiwala ni Tita Alice noon? Syempre, di ba, hindi naman kayo talaga close at first, no? Pero kayo yung nakakita ng potential niya. And then nung nakita kayo uli, paano yun? Paano na nagsimula yung friendship niyo ron? Kasi, sumasama-sama na ako sa kanya sa shooting. Noon, pag sa TV, sumasama-sama. Kasama pa namin si Anthony noon. Tapos pumunta ako sa bahay nila. Ilan ba kami noon? Tapos may kasama ako noon. 3 ata kami noon. Natutulog-tulog. Gano'n ba? Gano'n ang fans niya. Parang yung kay Susan. Oo. Pero ito, sinasama kayo sa mga shooting. Sumasama ako. Pero pag kamukha yung kaming taga-Ilog, si Susan Roses, sa kasan. Nagtatago nga ako kay Susan kasi ayaw nga niya nagsasama-sama sa shooting. Kasi namomroblema pa siya pag nakita kayong gano'n. Mabait yun. Oo. Pero nagpatuloy pa rin yung friendship nyo. Oo. Ni Tita Susan kahit na kay Tita Alice ka na. Kasi kahit na nandun ako, yung birthday nga niya, tinatawagan niya ako. Sabi niya, birthday ko, punta kayo. Punta kami. Kaya ang dami namin litrato, birthday niya lang. Nakita ko nga, ang dami yung litrato. Birthday niya yun. Yung birthday niya, nandun kami. Kaya Tapos nung nanganak na ho si Tita Alice kay John, ano naging role nyo sa kanilang pamilya? lahat. Yaya, sa bahay, di ba? Lahat. Lahat. Gatawa ko namamalengke. Lahat. Talaga? Lahat. May sweldo ka naman. Kung bigyan, ay hindi na ako humingi ng sweldo. Sa totoo lang. Wala. Parang lang. Friend lang kami talaga. Wala Pero doon ka nakatira, doon ka kumakain, gano'n. Baga sa wala.
sabi ko, sa sarili ko naman, may pera naman ako. Artista naman Saka happy ka naman sa ginagawa mo. Parang happy gano'n. naman ako. Oo. Nalibang nga ako, naging single nga ako, di ngayon. Kamusta naman yung naging experience nyo sa pag-aalaga kay John? Ay, nako. Enjoy na enjoy. Kasi kahit ang pogi-pogi. Paglabas niya ako lahat. Ay, so lumalabas kasi si Alice eh. Siyempre, siya kasi tuloy-tuloy rin siya mag-artista si Alice. Bali ako naiwanan sa mga bata. O nag-aalaga sa kanila? Magkasunod kasi yung anak niya eh. Pag nagsushooting si John, kasama ka rin? Hindi naman, may kasama siya palagi. Yaya niya sa bahay namin. May katulong din kami. Meron din. Pero ikaw talaga yung parang tinuturing ni John na pangalawang nanay. No? Pangalawang nanay Kasi niya. tawag nila lahat sa akin, pati mga kapatid ni Alice, kapatid niya, lahat. Nanay. Nanay. Alam mo si Tintin Nanay tawag sa akin. Ikaw yung parang tumayong second nanay Oo. doon sa bahay habang si Tita Alice nagtatrabaho. Busy sa pagiging artista. Tuloy-tuloy kasi siya eh. Oo. Ngayon lang siya At nakita ko nga sa lahat ng mga special occasion sa buhay ni John, nandun ka. Lahat ng birthdays, nandun ka. Nado-document mo lahat. Di ba? Pero kahit hindi ako kumukuha, hindi ako magpaparitratong gano'n, basta ano ko siya. Anong klaseng bata si John? Habang lumalaki siya. Mabait na bata yan. Saka madaling sawayin. Pag sinaway mo yan, susunod sa'yo. Saka yan, pag kinuha, di ba kasama ko yan, pag may nag-alok sa kanya ng pagkain, hindi niya kukunin. Tatanong niya pa sa akin kung kukunin niya. Oo. Magpapaalam pa sa'yo. Oo, siyempre. Sabi niya, ay English speaking niya. Naubos nga mong English ko dyan. Tapos yung mga kapatid daw niya sa labas, Kinukuha ay siya yung niya. nag-ipon nun, nagpakilala kay Tita Alice. Oo, siya. Paano kwento nun? Naalala mo? Kinuha niya muna kung meron kinuha niya yung si Sheila, maliit yung nandito, Sheila, kinuha niya yon. Kinukuha niya yung baby pa. Yun ang lumaki sa amin, si Sheila. Tapos alam niya si Lucy, anak ni Malo de Guzman. Kinukuha niya yon, dinadala sa bahay. Talaga. Para magka-banding-banding. Si Maha to. Si Maha. Wow. At ito yung mga kapatid niya, si Sheila, saka si Lucy, anak ni Malo de Guzman, si Ali, si Maha, at saka ito yung Himari, ng kapatid nila rin yan. Oo. Yung mga babae niyan. Ito mga anak ni, Ito ng yung mister mga- niya. Hindi, ito mga anak ng mister niya sa labas. Sa labas? Si Lucy, ito, si Sheila, Hmm. si Baha, saka si Marie. Ah. Yan. Tapos ito, mga kaibigan na nila ito, sama-sama na yan. Pero ito lang, sa dalawa, tatlo, apat, sila pala sila dito. Si Baha naman, sanggol pa, dinadala rin niya sa bahay. Naalagaan ko rin yun. Ikaw nag-alaga ka rin kay Maha? Nag-alaga rin ako kay Maha. Pag nakakita mo si Maha, Oo. kilala mo si Nanay Mila. Uy, baka nanonood si Maha ngayon, ha? Maha, hello. Nanay mo. Siyempre, di ba naging artista si John, sumikat, no? Naging action star. From matinee idol to action star. Pero hindi rin nagtagal yung kanyang buhay. Na-aksidente siya. Na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Oo nga. Ano mga naaalala mo? Nung time ba na yun, doon ka pa rin nakatira sa kanila? Oo. Ano naaalala mo nung araw na yun? Si Jan, bali kasalanan ko ata yung, kasi ako ang sinundan ni Jan sa bird shop, sa bird paradise, sa Bulacan, sa Malolos. Pumunta ka ron. O ka nagsuswimming kami doon. Sino kasama mo? Yung mga friends ko nga, kilala lahat ni Alice yun. Mga kaibigan namin. Saka itong si Sheila, yung maliit na kapatid niya. Niligo kami, nag-night swimming kami. Night swimming. Ano ata yun, birthday ata ni Chris yun. Yung Chris, kilala ni Alice yung Chris. Nandito nga yun sa retrato doon. Di ngayon, pinuntahan ako ni Jan doon. Doon siya na-aksidente. Kayong pupuntahan, bali. Talaga ako pupuntahan. Ano naramdaman nyo? Paano nyo di-describe yung pakiramdam? Ay, halos mamatay ka na rin pala, no? Sakit yun. Parang anak mo eh. Ang tagal ko yun. Bakit? Pag napupunta ako sa palengke, makita ko lang yung kulay ng kotse niya, umiiyak ako. Ano tayo yun? Sabi ko, gano'n pala, ang tagal mo, ano yun. Dinamdam mo, kung ano dinamdam ni Alice, gano'n din ang dinamdam ko. Napakatagal. Ano nyo nalaman?
Ha? Na may aksidente nangyari? Ganito yun. Meron na aksidente doon, artista. Sabi, Sabi, John Hernandez, pero ako, ganun ako. nando kayo sa ano noon, sa resort? Ando kami sa Birch Paradise, ganun ako. Tapos, napuntahan namin, nasa morgue na siya. Nakahiga na siya, ganun, no? Paano mo i-describe yung pakiramdam mo noon? Punta ka na morgue. Alos ata hindi ko magalaw yung sarili mo. No? Kinakausap nga ako ni Alice noon, hindi ako sumasagot. Kasi Alice naman, nagpapasya din. Siyempre ako rin, nanginginig ako. Ngayon nanginginig ako. Sabi ko nga, hindi ako makakilis noon. No? Kita ko kasi siya, nakahiga na sa morgue, nakagano na siya. Tinamaan siya dito. Sa dibdib, ano? Hindi siya dito. Yung umano yun, dito siya tinamaan. Pumutok yung puso sa loob. Pero kung hindi siya tinamaan, pero sa mukha, dito makita mo dito. Tinamaan siya. Di ba, hindi pa naman uso yung gano'n, no? Oo, yung mga, mga balloon no, sa loob. Kasi naman, ibang nobela tumamang sa kanya dito. Paano mo naging relasyon nyo with Tita Alice nung nawala si John? Nagkaroon ba ng parang medyo hindi na masyadong close, gano'n? Hindi naman. Hindi Ganun pa naman rin? kami nagbago. Kasi, baga sa hindi rin naman ako ibig sabihin, ginagawa ko rin sa kanya. So doon pa rin kayo nagstay sa kanila? Oo, hanggang umalis na nga. Pero ang lungkot, no? Sa bahay. Malungkot talaga na, kasi wala siya. Tagal nun. Matagal ang adjustment. Matagal. Hindi ko alam kung sa loob niya, kung sinisisi niya rin ako. Hindi mo rin alam eh. Siyempre, kasi ang type ni Alice, hindi naman siya palaki po. Hindi mahilig. Hindi niyo pinag-usapan yun? Hindi naman. Ayaw Wala naman na. namin pinag-uusapan yan. Lalong masasaktan, di ba? Pag pinag-uusapan mo. Tapos si Anthony naman, nasa bahay rin, nakatira. Si Anthony naman, nasa bayo, nalaman ni Anthony yun. Iyak na, hindi nga makalapit si Anthony sa puntod eh. Binurol namin kasi yan sa Capitol, sa chapel. Doon. Yung isang bago nagpunta sa Loyola. Nagpunta si Loyola, ang tumulong naman sa amin yung buhay pa yung asawa ni Lola Turnit-Nino. Si Rudy. Rudy Fernandez. Close sa amin doon si Lola Fernandez. Close sa kanya yun. Siya tumulong sa amin. Kaibigan niya kasi yun sa Loyola. Si ano ho ba naging close din kayo kay Yeah. Anthony Alonzo? Ay, oo, kasi baga sa pag ito bahay na Anthony, ito bahay namin. Lalakad lang kasi. Ganun. Tatawagin niya ako, Mila, ito, ayusin mo nga itong ganyan. Sige, ayos. Ito naman, ang gulo-gulo naman itong bahay mo. Sabi ko, kasi yung mga kasama ko, tinan mo, gano'n. Kasi mga kasama niya kasi, minsan mga sasama lang. Diba? Pero mabait ka na gano'n. Close kami ni Tony. Oo. Guys, kasama natin ngayon ang bunsong kapatid ni Anthony Alonzo at ni Miss Alicia. Ayan. Alicia Alonzo. Walang iba kundi si Al Hernandez. Al, Hi. welcome to Julius Baba on Vlog. Oh, grabe, ang tagal na since huli natin napanood si Anthony Alonzo. When did he pass away? 1998, 1998. Oo. Ano kinamatay ni Anthony Alonzo? melanoma, cancer. Oo. Ano yun? Actually, cancer of the skin. Skin. And nag-research ako eh. Oo. Parang isa yun sa deadliest form of cancer. Oo. So parang nung na-diagnose siya, 1% ang binigay sa kanyang yung parang probability na to survive. Wow, 1%. Parang almost zero. Oo. Kaya kami muna ang kinausap, sabi 6 months to live. Oo. Pero hindi na siya umalis ng St. Luke's eh. Oo. 80 days na nawala na siya. Ganun kabilis. Yeah. So walang mga mga symptoms na lumabas bago na-diagnose na meron siyang gano'n? Nagkaroon muna ng parang sa likod, parang nunal na lumalaki. Oo. Oo. And then later on, pinaalis niya.
pero hindi niya pinabiopsy. Oo. And then, nung nagkaroon nung next year, nagkaroon ng election, masama pala ang number one palang masama sa melanoma is yung na-expose sa araw. Siguro, nadala siya dahil siyempre, campaign time. Oo. Tumatakbo siya nun as congressman. Oo. Kaya medyo na-expose siya sa araw. Tapos yung sugat na yun, hindi gumagaling? Nag-heal. Nagumagaling? Sa labas. Okay, sa Nag-heal labas. Sa labas. Sa loob? Sa loob pala. May Medyo nangyayari. grabe na. And then, ang unang nag-ano siya is inubo siya. Oo. And then, binigyan siya ng malalakas na antibiotics. Hindi gumaling. And then later on, na-diagnose siya, meron siya sa parang tubig sa lungs. Oo. So, inalis yung tubig, nagkaroon siya ng bukol dito sa may gilid ng leeg. Oo. Tinanggal. And then, nung biopsy, doon nakita. Doon na nakita. Tapos doon na, tinaningan na siya doon. Nung nakitang may cancer siya. Yeah, Oo. doon na mismo. Hindi na siya pinaalis sa Oo. St. Louis. Oo. Paano niya tinanggap yun? Una, mahirap sa kanya. Kasi hindi niya akalain dahil Laking katawan nun di ba? Oo, laking tao. Tapos, wala naman kaming alam na history ng cancer nung una. And then, wala na eh. Kausap namin yung doktor eh. Talagang alam na ng doktor na talagang mahirap na siyang makasurvive. Kaya siguro 1% ang binigay na chance. Paano niya in-spend yung last remaining days niya knowing na bilang na ang araw niya? Wala na. Nagbabasa na lang siya ng mga libro, ng Bible, sa hospital bed. Ay, hindi na siya umalis sa ospital? Hindi na siya nakalabas. There was a time, gusto niya umuwi even though na bawal. So, umuwi siya one day. And then late, parang may naramdaman siya siguro, bumalik siya uli agad eh. Nung may naramdaman siya eh. Oo. And siguro after 20 days yun. Wala na. Araw-araw ako talaga nag-aalaga. Kasi sanay naman ako mag-alaga, di ba? Nalagaan ko talaga. Ako talaga nagbabantay sa kanya sa ospital. Yung pandang huli, sabi niya sa akin, Mila, mamasyal nga tayo. Labas mo nga ako. Bakit kailangan labas? Wala nga tayong pera eh. Habib ko pang gano'n. Ano walang pera? Antayin natin yung pera. Hindi, wala tayong pera. Dito tayo, hindi tayo pwede lumabas. Sabi nga, ganito lang tayo. Tapos bandang huli, sabi niya pa sa akin, Mila, nakita ko si John. Oh, ba't mo nakita si John? May hawak pa nga siyang bola eh. Gano'n, may ibig sabihin. Yun pala yung mga gano'n. Papakita na. May hawak nga siyang bola eh. Sabi niya, pumunta siya dito. Ano ba pumunta si John? Patay na nga yun si John eh, di ba? Tapos bandang huli, sabi niya, Mila, ano kailangan mo? Sabi ko ba ang gano'n? Kasi, siyempre, Mila, I'm leaving. Ay! Anong leaving? Wala sila alis noon. Yung sinabi niya yung nila, I'm leaving. Nakikita ko mga gano'n na rin. Bumababa na? Oo. Tinawagan ko sila alis sa bahay. Wala naman sila kasi doon ako kasi nagbabantay. Ikaw talaga nagbabantay. Sabi ko, alis na raw siya eh. May punta siya dito. Nagpunta siya. Wala na. Oo. Patay na nung dumating sila? Hindi. Buhay pa? Buhay pa. Hindi na nagsasalita? Wala na. Hindi na nagsasalita. Niintay na lang namin talaga. Ang huli niya talagang mga sinabi ay, I'm leaving. Yun na yun. Hindi na nagsalita pagkatapos. I'm leaving. Kayo naman, as a family, paano kayo sumuporta sa kanya noong mga panahon niya? Well, una, mahirap din namin isipin kasi na mawawala siya dahil siya eh, parang siya rin yung parang head of the family na namin eh. Wala na yung father namin. Siya na yung tumatayo. Minsan nga, sinasabi niya, paano kayo? Sabi niya gano'n. Dahil to think na iniisip niya mawawala na siya. So, we try to comfort him na sabihin namin sa kanya, huwag mo na kaming alalahanin. Okay, magiging okay kami. 15 days before na mawala siya, na-paralyzed na siya.
nawala na yung Pakiramdam. dito sa sa may half, yung body na lang ang nagagalaw niya. Oo. And then siguro mga 1 week before, CT scan siya. Ayun, makyat na sa ganun na nangyari. Pumikit na lang siya eh. Pero nung bumulong ako sa kanya, kasi kami ang talagang close ni dalawa. Sinabi ko na rin sa kanya, go on. Sabi ko sa kanya, kaya na namin, sabi ko sa kanya. Pero hindi na siya nagsasalita on anything. Nakatingin siya sa'yo? Naramdaman ko na, wala na, hindi Wala na siya hindi na siya dumidilat. Parang comatose na siya, gano'n? One day. Monday, One day comatose. comatose. Oo. Pero meron ako naramdaman na movements, pinrest yung kamay ko. Wow. Pero hindi na siya dumidilat. Parang in-acknowledge niya yung message mo sa kanya. Parang naintindihan pa niya yung sinabi ko. And then pagka pisil sa kamay mo, ano nangyari? Siguro mga 2 hours, nawala na siya. Wow, from a tough actor, action star. Tapos nakita mo yung brother mo na gano'n, no? Nasa gano'n siyang sitwasyon. I'm sure ang hirap nun. Ang hirap Yeah. tanggapin, di ba? Hindi namin akalain Oo. na magkakaganon. Oo. Pero ang maganda naman doon, he spent the last days being close to God. No? Yeah, Oo. nagkaroon siya ng Devotion, parang gano'n. nagkaroon siya ng time para siguro makipag-usap sa itaas. Binigyan siya ng panahon, no? Marami siyang mga tinutulungan sa labas. Oo. Hindi lang alam ng tao yun kasi nga, Oo. di ba? Tsaka napaka-totoong tao. Oo. Kasi bumababa yun. Hindi ko alam kung ano gagawin eh. Bibili ng mga banana cube, bibili ng mga gulaman. Hindi siya nahiya sa ganun eh. Talagang natural sa kanya yun. Hindi niya ginagawa yun para magpapansin siya. So hindi siya yung type na action star na parang may mga bodyguard, may mga nakapalibot na mga lalaki. Meron naman. May meron din siya driver, ganun. may driver, tsaka minsan mayroong isang security. Ganun. ganun. Lalo na nung naging politician siya. Paano ba nagsimula si Anthony muna? Pag-usapan natin yung simula niya. Kasi nakilala siya sa kasi Tita Alicia, di ba? Na mga artista. Ikaw rin, nag-artista ka rin for a while, no? Hinaba ka ni Anthony sa mga movies niya. Ano mga naging trabaho niya bago siya naging artista? Ang first na trabaho niya, alam ko sa Caloocan City Hall. Nag-messenger muna siya doon. Kasi we come from a poor family. Really? Ang father ko is parang fireman, bombero. Okay. Yan. Ang mother ko housewife lang. Oo. And then after noon waiter. Waiter si Anthony? Yes, nag-waiter. Saan? Sa Ross Boulevard. Okay. Yeah. Mga ilang taon siya noon nung mga nag-waiter Siguro siya? mga 19 or 20, ganun. Nung mga trabaho na mga ordinaryong tao yung kanyang pinapasok noon. Kasi during that time naman, Sir Julius, Oo. yung mga trabaho nun, very normal lang. Palang, di ba? So, okay, let's talk about yung entry niya sa movies. Paano nagsimula ito? Meron siyang nakilalang producer eh. So hindi niya ginamit si Tita Alice para makapasok sa showbiz? Most probably nagamit na rin dahil Paano? umagal na rin sa industry si Ate Alice noong time na yun. Siguro mga 10 years na rin. So, might be may nakilala, na-introduce siya sa isang pelikula. Together with Res Cortez. Yun ang introducing niya ng movie, which silang is, dalawa. anong title? Halika Babae. Parang gano'n. Saka ginamit niya yung last name ni ate mo Yeah. Alonzo. So, Yun na in rin. a way, parang magagamit niya yun to his advantage. Yes. And then at the same time, yung first name niya, ginamit niya talaga yun. Anthony Alonzo. Yeah. Doon pinanganak si Anthony Alonzo doon sa movie na yun. Ngayon, nabigyan siya ng break. I don't know kung ang producer nun is si Mother Lily. I think ang title is Warren Balani Story. Kasi si Warren Balani, alam ko, ng hostage na parang ang na-hostage yata yung famous bowler na babae.
Parang gano'n eh. Oo. So, doon nag-start yung pagiging bida niya. Oo. Nagtuloy-tuloy na yung... Action to, itong Warren Balani. Not much action. Oo. Pero Parang- siyang starring role. Siya yung pinaka-lead. Yeah, Oo. Medyo kumita Oo. at doon na siya nakilala. Dire-diretso na. Oo. Hanggang yung talagang mga action roles talaga, yung may mga something na mga gera, mga true to life stories. Minsan ang portrayal niya sikat na mga military, gano'n. Yun. Kasi uso yan ng panahon na yan, di ba? Yung mga action Yung movies. true to life. Yeah. Oo, true to life action movies. True Sino to mga life. kasabayan niyang mga action star nun? Almost nauna lang sa kanya ng konti si Rudy. Rudy Fernandez. Rudy Fernandez siya. Oo. And then sila Ace Berhel, Ayan na. Dante Oo. Barona. Oo. Yan. Minsan nagsasama-sama sila sa isang pelikula. Alam ko. So far, ang alam ko, nagawa niya 75 films siya ang bida eh. Oh my gosh, ang dami. Yeah, 75 na siyang bida. Yeah, Oo. 75. Pero prior to that, hindi siya talaga nakilala as a dramatic actor Hindi. or a matinee idol. Walang ganon. Ah, Sa action lang talaga siya na nagmarka. sa action lang. Saka legendary si Anthony Alonso dahil sa kanyang kamao. No? Malaki. Sa kanyang kamay na Oo. napakalaki. Ano Kasi kwento kahit- nun? Bakit? Ang laki, pinag-uusapan talaga sa industriya yun eh. Pagdating sa kamay, si Anthony Alonso, pinakamalaki ang kamay. Kasi kahit sa screen, Oo. makikita Kita eh. mo, Oo. halata mo yung kamay niya, di ba? Oo. Sabi ng mother namin, pinaglihi daw siya sa sa ulang. Yung bigger version ng mga prawns. Ganun. Ang paa ba Pati niya? paa niya, malaki Pati rin. paa malaki. Mga around size 12. Mga ganun. Gano'ng katangkad si Anthony? Mga 5'11". Ganun lang, 5'11". Hindi pa siya 6-footer. Hindi naman. 1 inch na lang eh. Malaki six- kasi siya 6 feet tignan na. sa screen dahil ang Oo. lapad ng katawan niya eh. Oo. Ano yung nagiging yun? Biroan niyo yung kamay niya minsan? Ano mga... Habang lumalaki kayo? Nakakatakot. Minsan dungguling ka lang na gano'n. Para ka na sinuntok na malakas eh. Kasi minsan nagbibiruan kami. Oo. Tapos minsan dudunggulin akong gano'n. Talagang Lipad ka. ang bigat ng kamay. Aside kasi sa malaki kamay, ang lalaki ng buto. Oo. Grabe. Paano nabago ng showbiz ang buhay ni Anthony at ng family niyo habang siya sumisikat sa pagiging artista? Malaki yung nabago dahil dati talagang during that time, na mga 70s or 80s, medyo kinakapos kami. And then, si Anthony talagang, Breadwinner. even si Ate Alice, naging breadwinner. Although si Ate Alice kasi medyo maaga rin nag-asawa. Pero si Kuya Anthony, ano siya, well supported sa lahat ng pangangailangan. Alam ko naman nagkakasundo-sundo kayo rito eh. Kaya naman panatag ang loob ko. Naiwanan sila rito. Kung yan din lamang ang iyong pasya, anak, ikaw ang masusunod. Alam mo naman, ikaw ang tumatayong padre de pamilya. Buhat ng mamatay ang iyong ama. Bakit hindi nag-asawa si Anthony? Kasi nag-start kami ng wala eh. Ngayon, nagkaroon siya ng Australian na girlfriend. Ngayon, parang turn down nung mother, binalik sa Australia, Yung babae. yung babae. So parang naano siya na Trauma. ang hirap pala nung magkaroon ng parang against sa'yo, mahirap ka, hindi ka yung parang hindi ka accepted. Yun. So parang nag-focus muna siya sa family namin. Nakikiusap ako sa inyo. Nasa darating na halalan, ay tulungan niyo ako sa aking kandidatura. Bakit niya naisipan na pumasok sa politika? Gusto rin niya makatulong. Sabi niya, kung sa magpopolitiko ko, mas makakatulong ako sa tao. Sabi niya. Kaya minsan marami ka rin may Sir Julius pag nasa City Hall ka na eh. Sometimes merong mga totoong nagpupunta
sometimes merong mga nag-aabuso. Racket. Parang ganun. Yes. Oo. At anong kahirapan minsan sa nagpupunta, first, second time, tinutugunan mo yung problema. Third time, tinutugunan mo. Fourth time. Pag fifth time, pumunta at hindi mo natugunan, Galit na. kagalit na kayo. Grabe. No? Ganun eh. Yun Ano ang natutunan mo? Parang ano ka ba, chief of staff ka niya noon, nung mga panahon na yun? Hindi naman. Oo. Parang dumadalaw-dalaw lang din ako. Hindi naman. Siguro, nagpupunta ako sa kanya doon twice a week. Ganun. Anong unang-unang posisyon tinakbo ni Anthony? Counselor. Counselor na Quezon City. Yeah. Hindi kami nag-hire ng mga watchers talaga. Wala kayong match. Wala kaming watchers. Natatawa nga ako sa isip-isip ko. Minsan sinasabi ko, ano tayo mananalo niyan? Sabi ko gano'n. Wala tayong watcher. Ang katwiran niya talaga, kung mananalo tayo, mananalo tayo. Oh my gosh, sa hirap Ganun yan. lang ang katwiran niya. And to think na nung time na yan, hindi pa computerized ang eleksyon. Mano-mano. Mano-mano. So pwede yeah. pa rin dayain. Pagka nag-watcher ka, siguro at that time, ang watcher is mga 400, 500. Eh. Mura pa noon at that time. So, kung mag-hire ka ng 1,000 watchers, that would be 500,000. Oo. Diba? Oo. Malaking pera yun at that time. Oo. Kaya doon na lang siya nagsabi na, kung mananalo tayo, mananalo. Paano yung pagtakbo niya? Siyempre, mahal yan. Di ba? Alam naman natin, kapag tumakbo ka, you're gonna spend millions sa iyong kandidatura. Paano niya hinandle yun? Yung iba kasi, supposed to be, bago magkaroon ng let's say, papasok sa isang party, hihingan ka ng funding. Siya, hindi na siya nagbibigay eh. Hindi na siya hinihingan eh. So, yun na lang ang parang tumutustos dun sa ano niya. Sa campaign niya. Yung partido. Yung partido. Hindi pa ba uso yung bigay-bigay nun sa mga tao? Yung, boto nyo ako ha, gano'n. Hindi siya nagbibigay. Grabe. Hindi nagbibigay. Kahit grocery, ano wala? Wala. Oh my gosh, yan So, hindi. every time na alam mo kung ano dala namin, Sir Julius? Mga gin. Tsaka tanduay. Ano siya ng tanduay eh. Endorser, oh. Endorser siya ng tanduay. Siya, oh. So, pupunta kami dun sa ako kumukuha eh. Bibigyan kami ng 100 cases. Dun, alam mo naman sa Quezon City, Sir Julius, maraming mga ano dun, di ba? Na nagiinom-inuman. Binibigay namin yung mga... Kontuana. Ganun. Yung time na yun. Ganun lang, ha? Pero nakita naman nila nung na-elect naman si Kuya Anthony. Kumbaga, talagang minsan ako na nga ang sumasaway. Minsan sasabihin merong yung ano niya nasa walang pantuition. Kailangan 2,000. Sabi ko, bakit bibigyan natin ng 2,000? Pinag-aral niya sa private. Sabi ko gano'n, tayo ba kailangan kasama ba sa dapat natin pagtulong yun sa tao? Kaya mo na, gano'n lang yun sumagot. Gano'n lang siya sumagot. As in, personal na pera niya? Personal na pera niya. Personal na pera niya. Naglalabas talaga siya. Naglalabas. Doon nga sa uso yung 5 piso eh. Ano yun? During that time, ang 5 piso, papel lang yun. Yung mga... Si Aguinaldo yata yan, no? Ayoko, kulay green. Oo, si Aguinaldo. Ayoko mag-mention, pero marami, ganyan ang mga ibang councilors. Daming tiglin 5 piso yan. Para in case na may mga lalapit, abot-abot lang. naka-ready na. Hindi pwede yung may mga tigwa 100 ka at that time. Sa dami, mauubos eh. Sa dami ng pumupunta eh. So meron siya nun? Hindi siya nagbibigay nagbibigay ng nun. ganun. Pupunta doon sa kanya, pag na-tsempohan mo siya na-tsempohan mo siya sa opisina, parang ganon. Yun, aanuhan ka niya, tutulungan ka niya. Kaya lang nga, sometimes, malaki siya magtulong. One time, big time, parang gano'n. Parang gano'n. Katulad nga nung nangyari sa kanya doon sa Baisa. Ano nangyari doon? Merong parang i-demolish na
may di-demolish na mga illegal settlers at that time. 6 na hektarya yun. Ngayon, ano siya ang chairman ng Urban Poor eh. So sa kanya tumatakbo. Ayun, nakakagulo doon sa opisina dahil di-demolish. Nagpunta kami. Nandun na yung demolition team. Sabi nga niya, tinawag niya yung team leader. Sabi niya gano'n, magkano binayad sa inyo para pumunta kayo dito? 155,000, sabi nung team leader. Walang pera si Anthony nung time na yun eh. Hindi ko alam, kahit 500,000 yata, wala. Tinawag ako eh. Punta tayo ng pawn shop. Hinubad yung kwintas, 30,000. Tapos sabi doon sa demolition team, sa leader, eto 30,000. Naglista ng cheque, 125,000. Umalis kayo ngayon, Friday nangyari. Nung Monday ng umaga, pumunta ka sa opisina ko. Papalitan ko yung cheque mo. Sabi niya gano'n. Dinagulat na naman ako. 155,000. Ilalabas niya para ma-save yung Yes. yung community. Makakagulo kasi. Sabi ko, ba't mo ginawa yun? Hindi niya iniisip yung pera niya eh. Ang iniisip niya, yung buhay. Makakapagsagip siya ng buhay. Sabi niya, may mamamatay. Sabi niya gano'n. Baka maraming mamatay. Kasi lalaban yung mga tao, syempre, yung demolition team yun, sanay na sa gulo yun eh. Sabi niya, hayaan mo na. Inintay ko yung nung Monday morning, nandun yung team leader, may kasamang isa eh. Kinlaim yung pera. Kinlaim yung pera. So hindi natuloy yung demolition? Hindi natuloy nung time na yon. Nung time na yun, binigay ni Anthony nung oras na yon, binigay yung 30,000. Kasama yung cheque. Nung pagdating ng Monday, pumunta sa amin yung pinalitan ni Anthony yung 125,000. Pero hindi natapos ang problema doon. May katuloy pa yon. Natuloy, dahil parang ang lumabas. May another team naman na nautusan eh. Baka hoping din na kumita yung susunod na team. Hindi, kasi siyempre yung na-orderan, malamang pinalitan. Ayaw na nila kasi gumalaw. Pinalitan nung may-ari. Dahil ayaw gumalaw. So may panibago na naman problema. Nagdala ng TRO si Anthony. From the court. Nasa TV, nanonood ako ng mga 6 o'clock ng gabi. Sabi ni Anthony, hindi kayo pwedeng mag-demolish. Sabing ganon. Nakikita ko yung mga tao nasa likod ni Anthony. Ang dami. Hindi kayo pwedeng mag-demolish. Ganon. Dahil ito yung paper, may TRO. Nagkaputukan. Umutok. Pag nawala yung yung cameraman eh. Pumokus ulit. Oo. Pag-focus ulit, si Anthony na lang ang natitira. Wala na yung mga tao sa likod. Nagtakbuhan. Tapos si Anthony nakaganon pa rin. Nakaganon pa rin si Anthony, hindi maalis. hindi nagpatinag. Dahil sabi nga sa akin ng mga taga ron, si Anthony daw, dinadaan nila sa ilalim na ng mga bahay. Gano'n? Oo. Tapos parang, ako yung takot na takot. Kasi parang, kasunod ko yan magkasunod kami Tsaka kasama niya ako palagi pag meron niyang laban Pero nung time na yun, talaga sabi ko, baka akala mo, nag-shooting ka pa. Action star ka pa rin. Oo. Delikado rin yung buhay niya noon. Delikado na talaga. Ako yung talagang takot na takot. Oo. Sabi niya talagang na to, bahala na. Ganon. Ganun. Matapang si Anthony. Sabi niya, bahala na, mamatay kung mamatay. Ganon? Yes. Kaya, Parang action star nga talaga, no? Oo, kaya sabi ko nga, baka akala mo, nag-shooting ka pa. Totoo na ito. Ano nangyari? Eventually, na-demolish din yun? Ganun ba yun? Meron pang situation na morning sa City Hall, sa opisina,
Nandun yung leader. Oo. Ngayon, may tumawag. Mm. Sir, dinidemolish na naman kami. Sabi nung leader, Anthony, mauna ako. Sige, susunod ako, sabi ni Anthony. Siguro mga fourth attempt na yon na i-demolish. After 25 minutes, may tumawag sa opisina. Yung leader na kausap niya, patay na. Oh, wow. Nung dumating, hinabol, napatay. Pinatay, Oh. Then, nung namatay yung leader, doon na nagkaroon ng settlement. Na doon sa 6 hectares, Oo. yung 1 hectare, i-award sa kanila. Doon sa mga illegal settlers na nandun. Yung 5 hectares lang ang makukuha. Pumayag naman yung may-ari. Nakuha pa rin yung yung 5 hectares. Nakuha tas 1 yung, hectare na punta yung sa 1 mga, hectare, tinira mga sa yun. kanila. Buwis buhay ang trabaho ni Anthony ng mga panahon. Hindi na ito pelikula, parang action star na siya sa tunay na buhay. Hindi dahil sa kapatid ko, no? Oo. Pero nakita talaga ng mata ko na talagang nilalaban niya ang tao. Nilalaban niya. Malapit talaga ang puso Yeah. niya sa mga tao. Kasi siguro dahil nga kami, hindi naman kami lumaking mayaman eh. Oo. Talagang ordinary lang kami. Mahirap gumawa ng mabuti sa politiko eh. Kasi yung tao, sabi ko nga, even though na marami kang nagawa at merong isang beses mo hindi na pagbigyan, hindi na kayo, magkagalit na kayo. May erase lahat yun. Oo, makakalimutan na yung mga unang nagawa eh. Oo. Minsan makikita mo na lang nasa kabila na eh. Oo. Parang gano'n. Ito yung mga pinaglaban mo noon ng mga tao. Yes, katulad na lang din nung nabanggit ko. Oo. Yung mga tao, hindi naman siya iniwanan. Pero yung namumuno doon, Mga leader. parang Bumaliktad. masakit tignan na pumakabila. Nakailang terms siya as counselor? 2 terms, 92 terms. to 95, 95 to 98. Paano nag-end yung kanyang political career? Yun, yung tumakbo siya as congressman. Second place siya kay Dante Liban. May yung election na yun eh. Pero pagdating ng June or July, doon na siya sinumpong nung sakit niya, yung sa melanoma. So yan, dire-diretso na yan hanggang sa kamatayan na ni Anthony. 80 days lang siya sa St. Luke's. Oo. Ganun na nangyari sa I kanya. can imagine yung feeling na sabihan ka ng ganun, na 80 days ka na lang mabubuhay. Di ba? Hindi nga namin alam, Sir Ang hirap Julius. naman noon, parang ang sakit sa loob, di ba? Hindi namin alam, Sir Julius, kung paano namin sa kanya sasabihin. Ay, hindi ba sa kanya sinabi yun? Sa inyo Hindi, muna? kami ang kinausap ng doktor. Oo. Kami kinausap. Wow. Ngayon, sabi ng doktor, bahala kayo kung kayo ang nagsasabi sa kanya. Nag-usap-usap kami magkakapatid. And mas na-prefer namin na sabihin sa kanya kagad yung totoo. Kesa itago pa namin. Paano niyo sinabi? Magkakasama kami nung time sa hospital. Sinabi namin sa kanya yon. And then, parang hindi namin siya binibigyan ng wala na siyang pag-asa. Parang inaano na lang namin sa kanya, baka malay natin magkaroon ng miracle. Something na ganon. Minsan si Ate Alice, merong mga sisters from mga Tagaytay, pumupunta there para mag-try to heal, mga ganon. So sa mga ganung bagay na lang kami umasa. Pero wala rin, nag rin siya. Pero Nag-pass nung out. sinabi niyo sa kanya yon, nung first time sinabi niyo na ito na nga, itong diagnosis ng doktor, delikado at pwedeng mamatay ka, anong naging reaction niya? Wala lang, parang tumingin lang siya sa malayo, parang nag-isip sandali, parang ganun lang. Hindi umiyak? No, Hindi. hindi. Hindi mo siya nakita umiyak? Hindi. Hindi. Even yung nasa ospital siya? Wala. Hindi niya pinapakita. Siya. Oo, hindi. Anong gusto mong mensahe doon sa mga naging tagahanga at naging mga supporters ni Anthony nung siya nabubuhay pa? Anong mensahe gusto mong paabot sa kanila? Gusto kong magpasalamat sa kanila sa pagtangkilik nila sa
kapatid ko. At huwag kayo mag-alala. Kung inidolo nyo naman ang kapatid ko, mabuting tao. Matulungin sa kapwa yan. At maasahan nyo yan. Pareho nung isang kwento ko lang yun yung nangyari sa Baisa. Talagang matulungin siya ever since. Hindi na sayang ang boto nila. Yeah, oo. Hindi. Tsaka at the same time, ramdam kasi niya kung ano ang damdamin ng mga mahihirap. Ramdam niya. We thank you, Ala. Thank you thank you for rin, sharing thank you. Salamat, your story salamat, and Anthony's sir. story sa mga viewers natin. Na-miss na siya ng mga tagahanga niya. Maraming salamat din sa inyo. Ang layo, dun lalapit lahat ng deer, babe. Apa dito ka? May tingin, no? May tingin, babe. Iba tayo dun. Beware of the male deer. Now is the mating season. Male deer are feisty. Wait, male ba to? Magano, no, babe, oh. Oh. Okay lang. So ito yung nabili namin na last two na official food ng deer. Ito siya nakalagay, oh. 200 yen. Nakalagay ay part of the proceeds from this, ano to? These Saka na. Shika Senbai deer crackers are used to protect Nara deer. Ayun na sila. Hindi, syempre, dami nito. Teka, isa-isa lang muna, guys, ha. Okay. Hati-hatiin mo. Paano mo nga? Bawa mo muna. Bow, 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 bow. Ayaw mag-bow. Bow, bow, bow. Bow, bow, Yun, nagbabaw to nasa likod, mabait. bow, bow. Oh, yan. Reward yan. Yan. Bigyan yan. Okay. O naman, Dave. Tapos turn. Yan. Oh. Wow. Dami na sakura, ha? Takas, di ba? Oo, kuha mo naman yung... Julius and Tintin would like to thank the following. Pure Gold, always panalo. David Salon, wherever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David's Cologne Love Mist. To order, message tonybbabaw@gmail.com. Enagic from Japan. Kangen water machine.